Sa bawat pagtaas ng presyo ng gasolina, sa bawat paggalaw ng dolyar, sa bawat digmaan, kasunduan o krisis sa mundo, may iilang tao na tahimik o minsan lantaran na gumagawa ng mga desisyon na kayang magpabago sa takbo ng kasaysayan. Hindi sila artista, hindi sila influencers, hindi sila bilyonaryong negosyante. Sila ang mga pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At sa video na ito, ka-amazing, kilalanin natin ang 10 pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo. At alamin kung paano naaapektuhan pati ang Pilipinas ng kanilang mga desisyon. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkey. Ang Turkey ay hindi kasing laki ng Estados Unidos o China. Ngunit pagdating sa lokasyon, halos walang katulad. Ito ang tulay sa pagitan ng Europa at Asia. At sa gitna ng bansang ito ay si Erdogan, isang leader na higit 2 dekada nang nakaupo sa kapangyarihan. Kontrolado ng Turkey ang Bosphorus Strait, isa sa pinakamahalagang daanan ng barko sa mundo. Ang rutang ito ang nagsisilbing gateway ng Black Sea papunta sa Mediterranean. Kapag nagkaroon ng tensyon sa Russia at Europa, ang Turkey ang may hawak ng susi. Ang militar ng Turkey ay kabilang sa pinakamalaki sa NATO. May sarili rin itong lumalakas na defense industry. Kabilang ang paggawa ng combat drones na ginagamit sa iba't ibang conflict zones. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ni Erdogan ay nasa kanyang kakayahang magbalanse. Miyembro siya ng NATO, ngunit kaya rin niyang makipag-ugnayan sa Russia at Middle Eastern states. At kapag may tensyon sa rehiyong ito, tumataas ang presyo ng langis. At kapag tumataas ang langis, ramdam natin dito sa Pilipinas sa presyo ng gasolina. Isang bansang hindi superpower, ngunit may hawak ng daanan ng mundo. Number 9, Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine. Mula sa pagiging komedyante, si Zelensky ay naging simbolo ng modern wartime leadership. Ang kanyang bansa ay nasa sentro ng isa sa pinakamalaking geopolitical conflicts ng kasalukuyang panahon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakakuha ang Ukraine ng bilyon-bilyong dolyar na military at economic aid mula sa Europa at Estados Unidos. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa armas. Ito ay tungkol sa narrative. Sa panahon ng social media, ang mensahe ay sandata. At ginamit ito ni Zelensky upang pag-isahin ang kanluran. Ang digmaan sa rehiyon ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng trigo at enerhiya sa buong mundo. At kapag tumataas ang presyo ng trigo, tumataas ang presyo ng tinapay. Kabilang ang dito sa Pilipinas, isang leader na hindi superpower, ngunit kayang baguhin ang security architecture ng Europe. Number 8, Emmanuel Macron, Pangulo ng France. Ang France ay permanent member ng UN Security Council. May nuclear arsenal, isa sa pinakamalaking ekonomiya sa Europa. Sa ilalim ni Macron, itinutulak ang ideya ng European Strategic Autonomy, isang Europa na mas independent sa US pagdating sa depensa at enerhiya. Ang France ay may malawak na impluwensya sa Africa at Middle East, dala ng kasaysayan at military cooperation. Ang GDP ng France ay kabilang sa pinakamalaki sa Europa. At bilang pangunahing miyembro ng European Union, malaki ang impluwensya nito sa EU trade policies. At alam mo ba, ang European Union ay isa sa pinakamalaking trade partners ng Pilipinas. Kapag nagbago ang economic policy sa EU, maaaring maapektuhan ang exports natin ng electronics at agricultural goods. Isang leader na may nuclear power at economic weight sa isang buong kontinente. Number 7, Narendra Modi, punong ministro ng India. Ang India ngayon ang may pinakamalaking populasyon sa mundo.
higit sa 1.4 bilyon. Isipin mo yon, ka-amazing. 1 bilyong katao, isang napakalaking labor force, isang napakalaking consumer market. Sa ilalim ni Modi, lumalakas ang India bilang global IT hub. Ang Bangalore ay tinaguri ang Silicon Valley ng Asia. Maraming multinational companies ang nagda-diversify mula China patungo sa India. Ang GDP ng India ay patuloy na lumalago at kabilang sa fastest growing major economies. May nuclear arsenal din ang India at malakas na militar sa South Asia. Para sa Pilipinas, mahalaga ang India bilang IT at pharmaceutical partner. Ang pag-angat ng India ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa teknolohiya at trade. Isang bansang demographic superpower. Number 6, Ali Khamenei, Supreme Leader ng Iran. Sa Iran, hindi presidente ang tunay na may kapangyarihan. Ang Supreme Leader ang pinakamataas na otoridad. May kontrol sa militar, hudikatura, state media at foreign policy. At sa loob ng mahigit 3 dekada, si Ali Khamenei ang nasa pinakatuktok ng sistemang ito. Ang Iran ay isa sa may pinakamalalaking oil at natural gas reserves sa mundo. Ang Persian Gulf, kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng global oil shipments, ay malapit sa teritoryo nito. Kapag nagkaroon ng tensyon dito, agad tumataas ang presyo ng krudo sa global market. At kapag tumataas ang presyo ng krudo, tumataas ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit malayo ang Iran, ramdam natin ang epekto ng mga desisyon sa Tehran sa pang-araw-araw nating buhay. Malakas din ang Revolutionary Guard ng Iran, isang elite military force na may impluwensya sa rehiyon ng Middle East. Ang regional alliances at proxy networks nito ay nagbibigay sa Iran ng strategic depth laban sa mga karibal. Ang nuclear program ng Iran ay isa sa pinakamainit na issue sa global security. Ang bawat negotiation o breakdown ng usapan ay may epekto sa relasyon nito sa kanluran at sa stability ng rehiyon. Ang kapangyarihan ni Khamenei ay hindi lang tungkol sa armas. Ito ay kombinasyon ng enerhiya, ideolohiya at geopolitics. Sa rehiyong puno ng tensyon, ang kanyang isang desisyon ay maaaring magpataas ng presyo ng langis sa buong mundo. Number 5, Kim Jong-un, pinuno ng North Korea. Ang North Korea ay hindi kabilang sa pinakamalaking ekonomiya. Ngunit may hawak itong pinakamapanganib na sandata, nuclear weapons. Si Kim Jong-un ang may absolute control sa estado. Ang centralized political system ng bansa ay nagbibigay sa kanya ng malawak na otoridad sa militar at ekonomiya. Ang missile tests ng North Korea ay agad nagiging global headlines. Kapag may test launch, bumababa ang stock markets sa Asia-Pacific at tumataas ang geopolitical tension. Ang East Asia ay isa sa pinakamalaking economic hub sa mundo. Nandoon ang Japan, South Korea at China, mga bansang mahalaga sa trade ng Pilipinas. Ang unpredictability ng North Korea ay bahagi ng strategic deterrence nito. Ang hindi tiyak na kilos ay nagpapahirap sa ibang bansa na hulaan ang susunod na hakbang. Ang kapangyarihan ni Kim Jong-un ay nakabatay sa nuclear deterrence at centralized control. Hindi ito tungkol sa laki ng ekonomiya. Ito ay tungkol sa kakayahang magdulot ng global security concern sa isang pindot lamang. Number 4, Mohammed bin Salman, Crown Prince ng Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking oil exporters sa mundo at ang langis ang dugo ng modernong ekonomiya. Si Mohammed bin Salman ang de facto leader ng bansa at may malaking impluwensya sa OPEC production's decisions. Isang production cut lamang ay kayang magpataas ng presyo ng langis sa buong mundo. Kapag tumataas ang presyo ng langis, tumataas ang presyo ng transportasyon, pagkain at kuryente.
Ramdam ito maging sa jeepney drivers at ordinaryong pamilya sa Pilipinas. Sa ilalim ng Vision 2030, sinusubukan ng Saudi Arabia na gawing diversified ang ekonomiya nito. Mula oil dependency patungo sa tourism, technology at investment. Ang relasyon nito sa US at China ay mahalaga sa energy diplomacy. Kaya nitong maglaro sa pagitan ng dalawang superpowers. Ang kapangyarihan ni Mohammed bin Salman ay nakabatay sa energy dominance at regional influence. Sa mundo ng enerhiya, siya ang isa sa pinakamabigat ang timbang. Number 3, Vladimir Putin, Pangulo ng Russia. Ang Russia ay isa sa dalawang bansa na may pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo. Ang deterrence capability nito ay sapat upang baguhin ang global security calculations. Bukod sa militar, malakas din ang energy resources ng Russia, lalo na sa natural gas at langis. Ang exports nito sa Europa ay naging strategic leverage. Ang foreign policy ng Russia ay nakatuon sa pagpapanatili ng impluwensya sa Eastern Europe at Middle East. Ang bawat hakbang nito ay sinusuri ang buong mundo. Ang hybrid warfare at cyber operations ay bahagi ng modern military doctrine nito na nagpapakita ng pagbabago sa paraan ng digmaan sa ika-21 siglo. Bilang permanent member ng UN Security Council, may legal authority ang Russia sa global decision-making. Ang epekto ng Russia sa energy markets ay ramdam maging sa Pilipinas. Kapag may disruption sa supply, tumataas ang presyo ng krudo at pagkain. Number 2, Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo, na may GDP na higit sa $25 trillion. Ang US dollar ang world reserve currency. Ibig sabihin, karamihan ng international trade ay nakabase sa dolyar. Ang US ang may pinakamalaking military budget sa planeta, na higit sa pinagsamang budget ng ilang malalaking bansa. May malawak na alliance network ang US, mula NATO sa Europa hanggang Indo-Pacific Partnership sa Asia. Ang anumang trade policy o sanction ng US ay may domino effect sa global markets. Para sa Pilipinas, mahalaga ang US bilang defense ally at trade partner. Ang mga polisiya nito ay may direktang epekto sa seguridad at ekonomiya ng bansa. Number 1, Xi Jinping, Pangulo ng China. Ang China ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. May GDP na halos kapantay ng Estados Unidos at populasyon na higit sa 1.4 billion. Sa ilalim ni Xi Jinping, naging mas assertive ang China sa foreign policy at military modernization. Ang Belt and Road Initiative ay nagpalawak ng impluwensya ng China sa Asia, Africa at Europe sa pamamagitan ng infrastructure investments. Ang China ay global leader sa manufacturing at lumalakas sa artificial intelligence, pati na rin sa advanced technology. Ang South China Sea tensions ay may direktang epekto sa Pilipinas bilang kapitbahay. Ang anumang pagbabago sa rehiyong ito ay mahalaga sa ating pambansang seguridad. Sa kasalukuyang global power shift mula west patungong east, si Xi Jinping ang nasa sentro ng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa ika-21 siglo. Kaw-amazing! Sa likod ng bawat headline, sa likod ng bawat pagtaas ng presyo, sa likod ng bawat digmaan at kasunduan, may mga leader na tahimik na gumagawa ng desisyon. At ang mga desisyong yon ay maaaring makaapekto sa buong mundo, pati sa ating mga tahanan dito sa Pilipinas. Kaw-amazing! Sa tingin mo, sino ang tunay na pinakamakapangyarihan? I-comment lang yan sa ibaba ng video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, kaw-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.